Sinalakay ng mga operatiba ang isang bahay sa Cavite na pugad umano ng love scam. Walang takas ang dalawang Nigerian national na galing sa Pogo Hub sa Bamban at doon umano natuto sa panloloko. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pinasok ng Regional Special Operations Unit at Tanza Police ang bahay na ito na pugad umano ng love scam operations. Inaresto ang dalawang Nigerian national. Nagtangka pang tumakas sa bintana ang isa. Tumambad sa mga operatiba ang mga computer na may mga nakaredy ng scripts para sa pang-scam sa kanilang mga biktima online. Kinumpiska rin ang sangkaterbang cellphones na nilalagyan ng dating apps na ginagamit din nila sa panloloko. Nabisto ng Calabarzon Police ang iligal na aktibidad dahil sa sumbong ng isang Pilipinang umano'y inaabuso sa love scam hub. Sabi niya ako daw yung mag-model, which is ako yung makikipag-communicate sa mga client. Tapos ayoko po. Kasi ayoko po na gagamitin niya yung mukha ko para laman-loko ng ibang tao. Yung sampal niya as in literal na tatama talaga sa buong mukha kasi sobrang laki po ng palad niya. Nahihirapan na ako makarinig ng kumbaga humina po siya. Natuklasan din ng Calabarzon Police na galing sa Pogo sa Bamban Tarlac ang dalawang Nigerian bago sila nagpunta sa Cavite para magsarili ng operasyon. Hindi lang mga kababayan nating mga Pilipino, kundi mga foreigners ang binibiktima nila. Sila po ay dating nag-aral somewhere sa Central Luzon until such time na sila po ay na-recruit dito sa Bamban Tarlac, kung saan sila ay nagtrabaho sa isang Pogo. Nung nakita na nila at nalaman kung paano magtrabaho sa isang Pogo, sila po ay umalis doon at nagtayo ng sarili nila. Itinanggi ng isang suspect ang pananakit. I'm not holding her against her will or whatever. She said that you slapped her so many times, causing her injury. I never caused her any injury. Pero ang isa pang naarestong Nigerian, bihasang magtagalog. Kinumpirma niyang nagtrabaho sila sa Pogo sa Bamban Tarlac at doon natuto ng operasyon ng love scam. May contact kami doon po na pinapunta kami doon sa Bamban Tarlac. So pag dating kami doon, hindi po namin alam yung mismong ginagawa doon. So pero sa tagalan po nalaman namin, marami na po problema. Hindi po namin alam gagawin at hindi po namin pwede magtrabaho dito. So kaya walang choice. Hindi naman literal na nagtayo, parang nagtry lang po. Sinampahan ng reklamong illegal detention at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang dalawang inarestong Nigerian. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nanumpa bilang acting mayor ng Bamban Tarlac si First Municipal Councilor Eranio Timbang. Kasunod yan ang pag-dismiss ng Office of the Ombudsman kay Alice Guo sa serbisyo. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos, si Timbang lang ang hindi pumirma sa permit ng Pogo sa kanilang bayan. Uupo si Timbang sa posisyon ng 3 buwan hanggang matapos ang suspensyon ng vice-alkalde ng lungsod na si Leonardo Anunciacion. Inatasan rin ng DILG ang kanilang regional director na magsumite ng report para mapuna ng mga bakanteng posisyon sa munisipyo. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Ang lakas maka-Gen Z vibes kahit nasa pictorial pa lang ang mga bida ng bagong youth-oriented show ng GMA Public Affairs na Maka. Sa susunod na linggo pa lang ang simula ng taping pero ngayon pa lang kita na ang kanilang closeness. Makichika kay Lars Santiago. Young, hip, and talented. Say hello to the new Gen Z barkada na bibida sa bagong youth-oriented show ng GMA Public Affairs, ang Maka. Nagpictorial na ang leads na sina Stephanie, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Olive May, Dylan Menor at John Clifford. Kasama na rin sa cast pictorial sina Romnick Sarmenta, Sean Lucas, ang internet sensation na si Bangus Girl at si Shanti Videla na member ng K-pop group na Lapilus. Actually, si
or to parang ma-feel na po namin yung mga characters namin through our outfits and our looks. Nakakapag-banding po kami at nagiging komportable na po ako sa mga kasama ko. Ito na, totoo na. It's really happening and I'm very excited. Habang nagpipictorial kami kanina, napag-uusapan na namin yung mga love triangle. Natutuwa naman ang cast na makasama ang isang katulad ni Shanti na isang K-pop artist. Medyo na starstruck po ako sa kanya. She's very sweet and sobrang bait niya po. Curious ako kung paano siya katrabaho. Si Shanti naman, nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. I expect to be closer with the cast. And since this is my first project po with GMA, I'm so excited to get to know more of yung mga makasama ko kung mga actors and actresses po dito sa show. Sa susunod na linggo, magsisimula ang kanilang taping. Pero sa shoot pa lang at sa kanilang TikTok entries, kita na ang closeness ng Gen Z cast members. Isa raw sa inaabangan ng Young Sparkle Stars ang makaeksena ang kanilang magiging teacher na si Romnick. I always enjoy working with new people because it broadens my horizons. No? May matutunan pa rin ako. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nahuli ang magkahiwalay na aksidenteng kinasakutan ng mga motorsiklo sa Dasmariñas, Cavite. Sa U-turn slot ng Santa Fe intersection, magpang-abot ang dalawang motorsiklo. Sumemplang ang isang rider sa lakas ng impact pero agad naman siyang binalikan ng nakabangga. Nagkasundo rin sila kalaunan. Sa hiwalay na insidente, isang motorsiklo rin ang natumbok ng lumikong tricycle sa Congressional Avenue. Agad silang nirespondehan ng traffic enforcer sa lugar at doon pinag-ayos. Sa ating ulat panahon, kasama pa rin sa minomonitor na pag-asa ngayon ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang severe tropical storm o bagyo na may international name na Ampil. Huli itong lamataan, mahigit 2,000 kilometro ang layo sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng pag-asa, nananatiling malayo yan sa bansa at malabo ng tumbukin pa ang loob ng PAR. Bahagya namang hinakatak ng bagyo, papalayo ang habagat, kaya kumpara noong mga nakalipas na mga araw, mas mahina na ang epekto. Umaabot na lang yan ngayon sa Northern Luzon, pero maging handa pa rin ang natitirang bahagi ng bansa sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa umaga sa halos buong bansa, pero banda tanghali hanggang hapon, unti-unti nang lalaki ang tsansa ng ulan kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Provinces, Catanduanes at Sorsogon. Malalakas ang buhos ng ulan lalo sa Northern at Central Luzon, kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng thunderstorm sa hapon at gabi. May ulang lugar din sa Visayas at Mindanao na maaaring ulanin bukas. Kasama diyan ang Panay at Negros Island, Eastern at Central Visayas, Misamis Provinces, Lanao del Norte, Caraga, Sargent at Davao Region. Ika nga nila, one act of kindness can change someone's life forever. Ang katangiang likas na sa ating mga Pinoy, tampok sa ika-4 na Pinoy Core Values sa advocacy campaign ng Kapuso Network na Dapat Ganito, Kapuso. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, ipapaalala sa short story na pagbibidahan ni Sparkle Star at The Clash alumna Danny Ozaraga at child star na si Aljon Banaira. Ang Dapat Ganito Kapuso short stories ay bahagi pa rin ng nagpapatuloy na 1 taong pagdiriwang para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025. Tampok sa mga susunod pang short stories ang iba pang Sparkle artists. Mapapanood ito sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network. To be kind to everyone that you meet kasi hindi po natin alam yung mga struggles at yung mga pinagdaraanan ng bawat tao na na-meet natin. So, kahit isang simple act of kindness or kahit isang smile lang po to brighten someone else's day.